sa multo, sa Bible study. Ngayon naman sa mensahe o teksto. Tingnan din natin, sapagkat sinasabi multo at ang nagsabi nito, yung mga apostol. Naniniwala ba kayo na merong multo? Meron nga bang multo? Kasi sinabi, nasulat sa Bible eh. So ibig sabihin, meron talaga. Merong multo. Ano? Kaya lang, liliwanagin natin, sino yung nagmumulto? Kasi, ano ang paniniwala ng tao dito sa sanlibutan kung sino yung nagmumulto? Ang sabi, pagka daw meron kang kaanak na namatay, nagmumulto, o kaya yung mga napaslang, pinatay, murder o na aksidente na hindi nakita yung mga bangkay, nagmumulto raw. No? Yung kanilang mga kaluluwa, nagmumulto. Yun ang pag-aalam ng tao dito sa sanlibutan. Pero, ang pag-aaralan natin tungkol sa banal na kasulatan, totoong may sinabi ang mga apostol na mayroong multo. Kaya lang liliwanagin natin, sino nga ba yung mga multo? Yung ba yung mga kaluluwa ng mga nangamatay? Diba? So, kahit naman sa Bible study, maliwanag naman na hindi na maaaring bumalik yung patay sa kanyang tahanan. Nandun pa rin siya, tulog. No? Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, natutulog. Tingnan muna natin itong ating paksa. Yan. Yung pinagkunan ng ating paksa sa Mateo 14:26, at nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila na nangagsasabi, multo, at sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Dito naman sa Good News Bible, when they saw him walking on the water, they were terrified. It's a ghost, they said, and screamed with fear. Sa King James Version, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit." And they cried out for fear. So, spirit. Spirito. Spirito pala. Yung ghost, yung multo. No? Yun ang sabi sa banal na kasulatan. Ngayon, ano yung pangkaraniwang paniniwala ng sangkatauhan patungkol dito sa multo? Ang sabi, maraming tao ang naniniwala na ang mga multo ay mga kaluluwa ng mga yumaong tao na hindi pa nakatagpo ng kapayapaan o may mga hindi natapos na gawain. Naniniwala ang ilan na ang mga multo ay maaaring makipag-ugnayan sa mga buhay, kadalasang sa pamamagitan ng mga senyales, pangarap o iba pang paranormal na karanasan. Ang mga kwento at alamat tungkol sa mga multo ay bahagi ng kulturang popular at kadalasang ginagamit ito sa mga kwento, pelikula, at iba pang anyo ng sining. So, yan yung paniniwala ng karamihang tao dito sa sanlibutan. Na yan daw po yung mga kaluluwa ng mga yumaong tao. No? Kasi, nasabi, kuminsan talagang meron ang isang tao na namatayan, meron silang nararamdaman. Nagparamdam ka sa akin si ganun yung halimbawa, tatay mo, nanay mo, mahal mo sa buhay, kapatid mo. Nagparamdam ka Ano? Nung tatanda kaming pamangkin sa pinsan na namatay. Yung kanyang tatay nandoon sa Bisaya, nagbiyahe ng tsinelas. Hindi niya alam patay yung kanyang anak. Nung siya, nasa Bisaya siya, nagbiyahe ng tsinelas, nakita niya doon sa palengke yung kanyang anak. Hinabol niya. Ang gulat nga siya, andun Hinabol niya, kamukha raw. Kaya lang, di man niya inabutan. Nung pag-uwi niya rito, nakita niya, may nakaburol na. So, naghihiyaw siya. Tatanong niya kung sino yon, sino yung patay. Anak na niya pala. Kaya nung may masmasa na siya, nagbibida siya,
Kaya pala eka, dun sa Visaya, nakita ko siya. Nung pala, pahiwatig na namatay na yung kanyang anak. Ang tanong, kasi yun yun ngayon lumilitaw na nagmulto eka eh. Nakita ko eka dun. Kaluluwa ni ganun yun. No? Mga nagpapatotoo. Pero yun nga ba yung kaluluwa ng taong namatay? Tingnan natin ngayon sa ating pag-aaral, no, sa banal na kasulatan. Paano bang nilalang ng Diyos ang tao? Tingnan muna natin yung paglalang ng Diyos sa tao. Sa Genesis 2:7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So sa paglalang, ito yung ginawa ng Diyos. Alam natin, kasaysayan, kung paano nilalang si Adan, kumuha ng alabok ng lupa ang Diyos at pinorma niyang tao, pagkatapos hiningahan niya yung butas ng ilong ng hininga ng buhay. No? At ilan nga ba yung naging sangkap ng kabuuan ng tao? Unang Tesalonica 5:23. At pakabanaling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. So yun pala yung kabuuan ng tao, no? Tatlo ang sangkap ng tao, yung kabuuan ito. Para ang tao ay maging kumikilos, buhay, kailangan kompleto yan. Espiritu, kaluluwa, at katawan. So makikita natin, doon pa lang sa paglalang, ano yung isinangkap ng Diyos noong siya lumilok ng lupa, ginawa niyang pormang tao, no? Ang meron pa lang, yung katawan, itong alabok, pinorma niya na tao. Ano lang yung idinagdag? Ano yung isinangkap doon sa katawan na yon? Yung espiritu, yung hininga. Hiningahan yung butas ng ilong. Ano ang nangyari? Nung hininga ng buhay o espiritu, yung katawang pinorma ng Diyos mula sa alabok, ano ang nangyari? Naging kaluluwang may buhay. So, nung walang espiritu, yung katawan na yon, kaluluwang patay siya. Walang buhay. No? Ang sabi ni Apostol Pablo, tatlo yung sangkap ng katawan ng tao. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Magkasama na yung katawan at yung kaluluwa, noong iporma ng Diyos ang tao, nandun na yung dalawa na yon. Ano na lang ang kulang? Ano ang idinagdag ng Diyos? Yung hininga ng buhay. Kaya, nung hingahan siya ng hininga ng buhay, yung espiritu pumasok sa kanya, naging kaluluwang may buhay, kaya naging tatlo na ang sangkap ng kabuuan ng tao. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Ngayon, kapag namatay ang tao, ano ang mangyayari sa katawan ng tao? Sa Ecclesiastes 12:7 at sa Genesis 3:19, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. So itong ating katawang ito, flesh na ito, dun daw mauuwi sa lupa. Doon tayo kinuha. Mauwi tayo sa lupa. Diba? Babalik tayo sa lupa. Diba may kanta pa yon? Na sa alabok ka kinuha, uuwi ka rin talaga sa alabok, no? Sa alabok ka uuwi. Yun yung sinasabi sa banal na kasulatan. At saan naman mapupunta yung espiritu ng tao? Ito yung katawan. So ito yung unang sangkap, no? Yung katawan.
mauwi sa alabok kasi doon tayo kinuha. Pagka ang tao nilibing sa sementeryo, mabubulok yan, magiging lupa. Mauuwi sa lupa. No? Kaya lang ang tao ngayon, inapura ang tao. No, hindi na dumaan sa natural na proseso. Ipinapakremate. Abo agad. Hindi yun ang proseso ng Diyos. Kung yan sila Jose, no? Nung si Jacob, nung mamatay siya, ang bilin niya, pagka namatay ako, iuwi niyo ako doon sa aking bayan. So Jose, ganun din. Yung mga buto nila, dinala pa doon sa Israel, sa Kanaan, na binili ni Abraham na libingan. Para sa kanila yun eh. Napakahalaga sa kanila. Noong yung buto, hindi talagang, yung Panginoong Jesucristo nga, hindi nabali yung kanyang, isa man sa mga buto niya. Ano? Napakahalaga. Nung mga buto na yun, talagang inalagaan nila, hindi nila dinurog, kundi yung mga ibinilin nga ng mga unang lingkod ng Diyos na yung kanilang mga buto, pagka sila namatay, ibalik doon sa Kanaan, sa libingan ng mga Israelita. Pinahalagahan nila yun. Ngayon, dinudurog na, ano? Ito, pagka minsan nanood ako sa YouTube ng paano ba pagkikremate, napakagrabe, no? Lalagay doon sa sunugan, susunugin. Nagpuputukan pa yun. Hindi naman lahat madudurog yun. Yung buto na yun, i-grinder pa yun, idadaan pa sa gilingan. Ano yung ano na yun? Nga samantalang sa banal na kasulatan, hindi. Talagang nandun yung pagpapahalaga. Talaga sa natural na proseso, dumaan ang tao. So diyan mauuwi sa lupa. Ang ating, saan naman mapupunta yung espiritu ng tao? Ecclesiastes 12:7, sabi, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. And the spirit shall return unto God who gave it. Yun yung espiritong, yung hininga ng buhay. No? Yung diwa ng tao, yun yung hininga ng buhay na mula sa Diyos. Noong hingahan ang butas ng ilong ni Adan, ng hininga ng buhay, sa kanyang galing yon, babalik ulit sa Diyos. Kaya, di ba yun ang panalangin na ating mga unang lingkod na pinagtatagubilin nila, ng kanila pinagtatagubilin? Yung espiritu. Yun ang babalik sa Diyos eh. Yung hininga ng buhay, yun ang bumabalik sa Diyos. Hindi yung kaluluwa ang babalik sa Diyos sapagkat ang idinagdag ng Diyos sa tao nung wala pang buhay ay yung hininga. At yung hininga, siyang babalik din sa Diyos. Nung ngayon, nasaan ngayon? Yung kaluluwa, isang sangkap ng tao, na kaluluwa. Sapagkat ang sabi, 3 ang sangkap ng tao. Awit 44:25. Sapagkat ang aming kaluluwa ay nakasubsob sa alabok, ang aming katawan ay nadidikit sa lupa. Ang sabi ng iba, figure of speech yan eh. Paanong nakasubsob sa alabok ang kaluluwa? Ang nagsalita dyan, kung halimbawa, ang alam ko nagsalita niyan, si Haring David. Si Haring David, buhay, nung sabihin niya, sasabihin ba, yung bang kaluluwa niya nakasubsob na sa alabok? Hindi pa. Kaya yan, figure of speech. Hindi totoo na yung alabok, na yung kaluluwa, nandoon sa alabok. Tama, figure of speech yan. No? Nasa malaking pagdaramdam, kapighatian, no? Malaking kalungkutan si Haring David nung kanya sabihin yan. Pero ipinauunawa sa talata na bagamat siya'y buhay, pinakikita niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sapagkat ang lahat, ang author ng Biblia ay ang Diyos. At ipinaunawa kay Haring David kung ano ang mangyayari sa tao kapag ang tao ay namatay. No? Ang kaluluwa nakasubsob sa alabok. Yun ang katotohanan na ayon sa banal na kasulatan. Ipinahahayag, ipinaliliwanag ng Diyos sa pamamagitan ni Haring David kung ano ang mangyayari sa tao kapag ang tao ay namatay. Ang alabok, ang kanyang kaluluwa nakasubsob sa alabok. Ang katawan babalik sa lupa. Ang hininga, ang diwa babalik sa Diyos.
Pero ang kaluluwa hindi siyang bumabalik. Sabi, nandoon na raw, nasa langit na siyang pinaniniwalaan ng maraming tao sa sanlibutan. Hindi po. No? So, ano pa ang katunayan? Na yung kaluluwa na yan nakasubsob sa alabok at siya ring bubuhayin ng Diyos. Daniel 12:2. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Marami daw sa kanila nangatutulog sa alabok ng lupa. No? Mula doon sa alabok ng lupa, alam natin, tayo, bilang tao, pag namatay ang tao, mauuwi sa alabok. Diba? At doon sa alabok ng lupa, meron daw magigising. Sino yung gigisingin mula doon sa alabok ng lupa? Ang gigisingin mula doon sa alabok ng lupa, sapagkat yung ating katawan, bumalik din sa lupa, at meron doong, alin yung gigisingin na yon? Yun, yung kaluluwang nakasubsob doon sa alabok, yun ang gigisingin ng Diyos. Diba? Yun ang nakasubsob doon sa lupa. Yun ang nandun sa lupa. Yun yung kasama nung katawang naging alabok sa lupa. No? Yung mga nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Merong gigisingin. Yun nandoon sa nakasubsob doon sa alabok ng lupa. Paanong gigisingin? Muling ibabalik yung hininga sa kanila. At magkakaroon ng isang bagong katawang panlangit. Yun ang ipinauunawa ng banal na kasulatan. Ngayon, sa makatwid, walang binabanggit sa mga binasa natin na buhay na espiritu o buhay na kaluluwa ng tao na nandito sa lupa. Walang kaluluwang umaaligid dyan, nagpaparamdam. Wala nun eh. Kasi nandun pa eh. Kailan na darating tulad ng binasa sa Thessalonica? Pagbalik pa ng Panginoong Jesucristo, saka palang bubuhayin yung mga banal. No? Yung mga nakatutulog doon sa alabok ng lupa, yun yung mga bubuhayin. Hindi pa ngayon, kasi yung paniniwalang iba, pag namatay ang tao, diretso na raw sa langit. At yung masama, diretso na raw sa impyerno. At yung katamtaman, nandun daw sa purgatorio. Wala po tayong mababasa kahit ano po gawin natin, wala pong purgatorio sa banal na kasulatan. Dakong sangagan daw. No? Wala po noon sa banal na kasulatan. Ngayon, pwede bang mapasa atin yung tahanang galing sa Panginoon o ang buhay na walang hanggan habang tayo'y nasa katawang panlupa? Sa 2 Korinto 5:6-8, kaya't laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. So, habang nandito raw tayo sa katawang ito, itong ating katawang panlupa, no? Flesh. Hindi natin pwedeng makamit yung tahanan doon sa langit. Iba yung tahanan natin dito sa lupa, iba yung tahanan natin siyempre doon sa langit. At anong katawan yung ipapalit sa ating katawang panlupa pagka tayo ay namatay? Korinto 15:50 hanggang 54. Sinasabi ko nga ito mga kapatid na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ibig sabihin, hindi tayong lahat matutulog, hindi raw tayong lahat mamamatay. Kasi merong
aabutang buhay ang Panginoong Hesukristo pagparito niya. So, sabay-sabay naman nasasalubong sa Kanya. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat pagtutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ang pagtatagumpay ang kamatayan. Yan. So papalitan. Kung paano meron tayong katawang panlupa dito sa lupa na nabubulok, nasisira, namamatay, papalitan naman ng isa daw katawang walang kasiraan. Magbibihis ng walang kamatayan. Diba? So yun na yung panlangit. Kaya hindi itong may laman at dugo ang siyang magmamano ng kaharian. Kailangan mo nang baguhin tayo. Kahit yung abutang buhay ng Panginoong Hesukristo. Halimbawa, dumating siya ngayon, buhay tayo, hindi naman itong katawan nating ito na may laman at dugo ang aakyat dun sa langit, kundi papalitan din. Kung paanong pinalitan yung mga nangabulok, binago, sapagkat naging alabok na yung mga nangamatay. Pag binuhay yon, katawang panlangit na. Hindi na itong laman at dugo. Gayon din yung aabutang buhay. Papalitan na. Instant yun, napapalitan na ng Diyos para salubungin ng Panginoon dun sa mga alapaap. Di tayo makalulutang, di tayo lilipad para punta sa langit, no, sa alapaap, salubungin ng Panginoong Hesukristo kung itong katawan na ito ating gamit. So, yung maluwalhating katawan na, yung katawang panlangit, ang siyang ipapalit sa katawang may kasiraan at kamatayan. Ngayon, sino yung mga taong iyan na papalitan ng katawang walang kasiraan at panlangit? Lahat ba ng tao na nandun sa libingan papalitan ng katawang panlangit, katawang walang kasiraan? Sino lang ang sabi? Ayun, binasa na rin kanina to, no? Unang Tesalonica 4:13-17, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalang mga kapatid tungkol sa nangatutulog upang kayo huwag mga lumbay, na gaya ng mga iba na walang pag-asa, sapagkat kung tayo nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sino yung nangatutulog kay Jesus? Yun yung, ang sabi, mga nangamatay kay Jesus. Yun yung mga gumawa ng kanilang tungkulin alang-alang sa Panginoon at sa ating Amang Diyos. Yun yung nangatutulog kay Jesus. Mga mananampalataya to. Ito yung mga tinawag na mga banal. Ito yung mga iglesia ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan, yun yung mga nangatutulog kay Jesus. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga auna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo, so yun yung mga nangamatay kay Kristo, yung mga nangatutulog kay Jesus, no? Ay mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayo nangabubuhay na nangatitira, ay agawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So, meron lang palang partikular na papalitan ng katawang panlangit. Meron lang mga partikular na tao na bubuhayin para doon sa walang hanggang buhay. Yun daw yung mga nangatutulog kay Jesus. Yun yung mga nangamatay kay Jesus. Diba? Yun yung lingkod niya.
Di ba? Yun naman ang pangako ng Panginoon. Aakyat ako, eka, doon sa kanyang ama. Pag akyat niya, ipaghahanda ko kayo, eka, ng dakong kalalagyan. Kung saan ako naroon, doroon ang aking mga lingkod. Kaya, yung mga lingkod ng Panginoon, yun yung aakyat doon sa langit. Kaya lang, hindi pa ngayon. Sa muli raw niyang pagparito. Di ba? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Hindi pa naman siya bumababa. Kaya wala pa siyang binubuhay. Ang pagbuhay sa mga patay, sa kanyang pagparito, hindi pa siya pumaparito. Hindi pa siya muling bumabalik. Kaya wala pang binubuhay. At kung meron ng sinasabi ng iba na meron na raw, diretso na raw sa langit, buhay na, yung kaluluwa, nandun na sa langit, at yung mga masama nasa impyerno, sino pa ang babalikan ni Kristo para buhayin maguli kung nandun na pala sa langit? Wala na. Di ba? Kaya nga siya babalik para buhayin yung mga banal, yung mga nangamatay sa kanya, yung mga lingkod niya, yun ang bubuhayin na maguli. Yun ang sinasabi ayon sa banal na kasulatan. Sino naman yung paghihigantihan ng Diyos? At ano ang gagawin sa kanila? Ikalawang Tesalonica 1:8-9. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. So paghihigantihan pala, no? Yung mga hindi nabilang doon sa mga nangamatay kay Kristo. Paghihigantihan. Anong paghihiganti? Tatanggap daw ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan. Walang hanggan din, parehas lang. No? Isang tunay na buhay na walang hanggan at isang kaparusahan na walang hanggan. Kaya ang tao ang pipili. Saan mo gusto? Yung walang hanggang buhay kasama ang Diyos at ang Panginoong Kristo, o yung walang hanggang kapahamakan na kasama mo si Satanas at ang kanyang mga kampon. Di ba? Dalawa lang ang pagpipilian ng tao. Kaya nasa atin, nasa tao kung ano ang gusto niya. Sino gusto niya makasama? Ang Diyos o si Satanas? Kasi ang katwiran ng tao, kanilang pangangatwiran, sa kanilang pamimiloso po, sama-sama na lang kami doon, ginawa, Diyos din naman kami gawa ng impyerno Di ba? Hindi nila alam kung yung hirap, sakit na daranasin nila, ginagawa nilang biro pagdating doon sa mga bagay na yan. Hindi. Seryosong usapan to. Hindi biro-biro. Yung kaparusahan na yon. Hindi nila pinahalagahan yon. Dahil sa walang kaalaman, hindi pagkaalam ng katotohanan, ginagawa lang nilang biro-biro yung mga bagay na yon. Napakahalagang usapin itong buhay na walang hanggan at yung kaparusahan. No? Ngayon, makikita natin na dalawa lang yung kapupuntahan ng tao kapag ito ay namatay. Gaya rin ang sabi ng Panginoong Kristo sa Apokalipsis 21:8. Ito yung isa pang kahihinatnan ng masama. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So yun yung binabanggit doon sa Thessalonica na yung walang hanggang kaparusahan, saan yun? Doon sa ikalawang kamatayan. Doon sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre. Yun yung kaparusahan na kanilang makakamit. No? Kaya makita natin, sa mga binasa natin na yun, dalawa lang, walang purgatorio. Dalawa lang. Isa sa langit, sa walang hanggang buhay, kapiling ng ama at ng anak, at doon sa impyerno, doon sa ikalawang kamatayan.
So, dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Walang pumagitna doon. Tingnan din natin, yung binigay na halimbawa din kanina, doon sa Lucas 16, tungkol doon kay Lazaro. Ano ba sabi rito? 25:46. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. So yun lang, yung dalawa lang yung pinakikita. No? Walang hanggang kaparusahan at yung matuwid daw sa walang hanggang buhay. So dalawa lang daw yung kapupuntahan. Walang pumagitna doon, wala yung purgatorio. Ito pa yon, si Lazaro, no? Saka yung mayamang lalaki. Ito'y isang paglalarawan na dalawa ang kapupuntahan lang ng tao. No? Isang pagbibigay ng halimbawa ng Panginoong Jesucristo na mangyayari sa tao. Na ipinakikita doon sa aral ng mga talata ng Biblia kung ano ang nangyari. Itong isang mayaman at isang pulubi na si Lazaro na halos namumulot lang ng mumo doon sa kanyang sa ilalim ng lamesa nitong mayaman. At nung mamatay sila, yung mayaman napunta doon sa parusahan. At si Lazaro na pulubi napunta doon sa paraiso. Ipinakikita ng talata na dalawa lang ang kapupuntahan. Pero hindi ipinakikita ng talata na yung dalawa na yan, nandun na sa impyerno at si Lazaro nandun na sa langit. Hindi po. Kundi isang pagpapahayag na mayroong dalawang kapupuntahan ng tao. At ang aral na ipinakikita sa mga talata na yan, na ang sabi kasi nung mayaman, Panginoon, hayaan mo kang bumalik ako doon sa aking mga kapatid, sa kanyang mga kamag-anak para mapagsabihan sila. No? Na magbago na. Kasi ito nangyari sa akin hindi ka pwede. Baga hindi ka na maaaring umalis dyan. Ano ipinakikita doon? Na ito yung panahon ng ating pagbabanal. Na gawin na natin yung ating mga gampanin, mga gawain sa iglesia habang tayo'y buhay. Sapagkat ang tao, pagka namatay na, wala nang pag-asang baguhin ang kanyang sarili o magsisiman. Wala na sapagkat siya'y tulog na, siya'y patay na. Wala nang pagbabago sa kanya kung siya'y mapapahamak. Kaya ngayon, ang pagbabago, habang tayo'y buhay, gawin na natin yung ating tungkuling paglilingkod sa Diyos. Sapagkat hindi na natin pwede ring, ngayon, nagpapakasarap tayo sa buhay, yung pamilya natin, kasama natin doon, na naligaw, na inisip na lang yung sariling kapakanan, hindi na inisip ang Diyos. Hindi ngayon pa lang kailangan, kasama mo ang buong pamilya mo, na sama-samang maglingkod sa Panginoon. Sapagkat, hindi ngayon mo bilang magulang, kung tayo mga magulang, ngayon yung oras na pangaralan mo, pagsabihan mo, paunawaan mo ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong mga anak na gawin yung bagay na ikababanal niya. Sapagkat sinasabi doon sa mga talata sa Biblia tungkol dito sa kay Lazarus na ito at sa mayaman, wala nang pag-asa pagdating doon pag ikaw ay namatay. Hayaan mo akong pumunta doon. Bumalik para pagsabihan ko yung aking mga kaanak, hindi na pwede. No? Bakit? Ngayon kasi yun. Di ba? Sabi nga ng Apostol Pablo, ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon, ang panahon na habang tayo buhay, maipaunawa natin sa ating pamilya kung ano ang dapat nating ilakad sa kabuhayan dito sa sanlibutan. Maglingkod tayo sa Panginoon habang tayo'y buhay. Sapagkat pag tayo namatay na, wala na. Kung ano yung kinamatayan mo, ang sabi sa Ecclesiastes o sa Ezekiel, kung saan ka namatay kang masama, doon ka niya hahatulan. Namatay kang mabubuti, doon ka niya hahatulan. Di ba? So, kung ano ibinuhay natin, doon tayo hahatulan ng Panginoon. At
Ganun din, malinaw na walang posibilidad na manatili ang kaluluwa ng isang tao sa lupa at maging multo. Diba? Yun ang ating paksa eh. Kung nagmumulto nga ba yung kaluluwa ng tao, walang posibilidad na magmulto ang kaluluwa ng tao. Kasi patay pa rin siya. Tulog. Ang nasa Diyos yung ating hininga, bumalik sa Diyos. Sabi sa binasa kanina sa Job, hindi na rin makababalik sa bahay. Paano pang makapagpaparamdam yung kaluluwa ng patay, hindi na nga rin makababalik. Yung alaala ro sa kanya, nalimutan na. Tulog nga eh. Di ba? Wala nang alaala. Hindi na siya pwedeng bumalik. Ngayon, sino kaya yung maaring magmulto? Dalawa ang maaring magsabing magmulto. Binasa natin kanina, multo, ghost, o spirit. Tingnan din natin. Itong sa unang Samuel 28:7. Ito yung panahon na si Haring Saul ay nababagabag. At alam niyang aalisin sa kanya ng Diyos yung paghahari sa kanyang mga kamay. At ibibigay kay David. No? Kaya, nalungkot siya. Nagugulumihanan siya. At nagpatawag siya. Anong inutos niya? Na magkagayoy sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, ihanap ninyo ako ng isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu upang ako'y pamaroon sa kanya at mag-usisa sa kanya. At sinabi ng kanyang mga lingkod sa kanya, narito, may isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu sa Endor. Tingnan natin, ano yung pinag-uusapan? Nagpapahanap si Haring Saul ng isang babaeng nakikipagsanggunian. Saan daw? Sa masamang espiritu. Ang gusto niyang makausap, si Propeta Samuel. Masamang espiritu ba si Samuel? Hindi. Di ba? Ang nakakausap noong itong babae na ito sa Endor ay yung mga masamang espiritu. Yun ang kanya nakakausap. At nung pumunta siya, tinawag itong babaeng ito, pinatawag niya kung yung gusto niyang kausapin, sabi sa kanya, sino ba gusto niyang kausapin? Hindi man siya nakilalang si Saul dahil nakabalot siya. Hindi siya nagpakilala siya si Haring Saul. Kasi si mismong si Haring Saul ang siyang nagpabawal na makipagsanggunian sa mga masasamang espiritu. Tapos siya ngayon ang nagpapahanap ng taong nakakapagsangguni sa masamang espiritu. Kaya hindi siya nagpakilala. Pero nakilala rin siya bandang huli nitong babae. At tinatawag daw, gusto rin niya kausapin yung kaluluwa ni Samuel. Pero kung ating titingnan, hindi mismo si Samuel, hindi yung kaluluwa ni Samuel ang nakausap at natawag nitong babaeng ito sa Endor. Hindi yung kaluluwa ni Samuel ang nakausap ni Haring Saul. Sino yon? Maliwanag yung sabi, ihanap ninyo ako ng isang babae na nakikipagsangkunian sa masamang espiritu. Kaya, ang nakausap ni Saul, yung masamang espiritu, hindi mismo yung kaluluwa ni Samuel. Sapagkat si Samuel ay patay na. Ang sabi sa Biblia, ang kaluluwa ni Samuel, wala na rin, patay nga eh. Natutulog. Paano pang kakausapin? Paanong babangon? Wala na. Di ba? Kaya, yung sinasabing, merong talagang masamang espiritu na maaari ding nararamdaman ng tao, sinasabing nagmumulto raw, kayang gawin ng masamang espiritu yon. Pero hindi yun mismo yung kaluluwa nung kamag-anak mong namatay na sinasabing, nagparamdam ka sa akin si ganong ko eh. Nagpakita ka sa akin si ganong ko eh. Diba? Hindi po.
Hindi yung kaluluwa ng taong namatay ang nagparamdam, kundi maaring masamang espiritu, sapagkat may kakayahan ang masamang espiritu na magparamdam. Gayon din, di ba tingnan din natin, yun nangyari dito. Doon merong isang lalaki doon sa libingan, sa sementeryo, ng gugulo. Yung isang lalaki na yon, walang makadaan doon. No? Kasi meron doon isang lalaki na sinaniban ng mga masamang espiritu. Alam nyo ba kung ilang masamang espiritu yun nandun? Ang sabi rito, tinanong kasi ng Panginoon, kung ano yung pangalan niya. Ang sabi niya, Pulutong ang pangalan, sapagkat marami sila. Ilan yun nandun sa tao na yon? Kasi nakiusap itong mga masamang espiritu, nakilala nila ang Panginoong Jesucristo eh. Alam nila na yung Panginoong Jesucristo, yun yung anak ng Diyos. Kaya natakot sila na sila'y parusahan ng Panginoong Jesucristo. At nakiusap yung mga masamang espiritu nandoon sa isang tao na yon na inaalihan na masamang espiritu, nakita nila yung mga baboy. Kung maaari doon nyo na lang kami ilipat sa mga baboy. Nakiusap yung masamang espiritu. Ginawa naman ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga masamang espiritu nagsilipat doon sa mga baboy at nangaglundagan doon sa dagat, sa bangin. At ilan yung mga samang espiritu na yon? Ang sabi, 2,000. Yung baboy na nandoon, 2,000. Doon nagpunta yung mga masamang espiritu. So, ibig sabihin, 2,000 rin yung mga masamang espiritu na nandoon sa taong inalihan ng masamang espiritu. Kaya nga, sabi nila, ang kanilang pangalan ay Pulutong kasi marami sila, hindi lang iisa. So makita natin na yung mga masamang espiritu may kakayahan na sumanib sa tao kapag wala sa kanila yung pananampalataya sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. So isa yon na maring sinasabi, nagmumulto, masamang espiritu. Alin pa ang isa pa? Gawa 12:14. 15. At nang makilala niya ang tinig ni Pedro sa tuway, hindi niya binuksan ng pintuan, kundi nagtakbo sa loob, ipinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. At kanilang sinabi sa kanya, nauulol ka, na dapat buong tiwala niyang pinatunayan na gayon niya. At kanilang sinabi, na yaoy kanyang anghel. Natitandaan niyo si Pedro? Nakulong si Pedro. No? At yung mga natirang mga alagad, mga lingkod ng Diyos, nandun sa isang bahay, sama-sama silang nananalangin, nagpupuri sa Panginoon. Biglang may kumatok sa pintuan. At nung makita nitong babae, nung nagkakamali, si Rode, no? Buksan niya, nakita niya si Pedro. Pero hindi niya tuluyang binuksan yung lock. Nagtatakbo siya sa loob at binalita niya sa mga kasamahan na nandoon si Pedro sa loob. Ang sabi ng mga alagad, ng mga kasamahan niya, naulol ka Paano mapupunta dyan si Pedro? Nakakulong. Ano ang paniniwala nila? Ano ang sabi ng mga alagad? At kanilang sinabi, na yaoy kanyang anghel. So naniniwala sila, si Pedro nakakulong at yung nandoon sa may pintuan, anghel na kumakatok. Diba? Kaya, kung mayroong mangyayari sa atin na baka may paparamdam o baka yun anghel ng Diyos. Magpapaalala. Di ba? Kayang gawin. Sapagkat sila yung mga lingkod ng Panginoon. Ano pa ang sabi? Sa Job 4:14-18. Takot ay dumating sa akin at panginginig na nagpapanginig ng lahat ng aking mga buto. Na magkagayoy dumaan ang isang espiritu sa aking mukha. May dumaan sa kanyang mukha, isa raw espiritu. Natatakot siya, nanginginig siya. Kasi meron siya nararamdaman No? Meron siya nararamdaman. Alin tayo dumaan sa kanyang mukha? Yung espiritu sa aking mukha. Ang balahibo ng aking balat ay nanindig. Tumayong nakatigil, ngunit hindi ko mawari ang anyo niyaon.
Isang anyo ang nasa harap ng aking mga mata. Tahimik at ako'y nakarinig ng tinig na nagsasabi, magiging ganap pa ba ang taong may kamatayan kaysa Diyos? Lilinis pa ba kaya ang tao kaysa may lalang sa Kanya? Narito siya'y hindi naglalagak ng tiwala sa Kanyang mga lingkod at inari niyang mga mangmang ang Kanyang mga anghel. No? Maring sa atin, mayroong mga nagpaparamdam, maring bigla tayo may nakita o kaya kinikilabutan ka, hindi yun yung paniniwala ng sanlibutang ito, kaluluwa nung namatay. Kaluluwa nung mahal mo sa buhay. Dalawang bagay, kung sino yun. Anghel ng Diyos o masamang espiritu. Kung lingkod ka ng Diyos, tiyak yun. Anghel ng Diyos ang siyang nagpaparamdam sa iyo. Nagbibigay paalala. Diba? Anghel ng Diyos. Hindi maliwanag na sinasabi sa banal na kasulatan na yung multo hindi kaluluwa ng taong namatay. Kung meron mang nagpaparamdam, mayroon ka mang parang kinikilabutan ka, gano'n, may nararamdaman ka, maring yun ay anghel ng Diyos na nagpapaalala sa ating lahat. Kaya, ang nasabi ng banal na kasulatan na ang tao, kapag ka namatay, mayroon talagang kauwian. At ang kaluluwa, patay. Hindi bumabalik. Hindi siyang nagpaparamdam sapagkat ang kanilang pagbuhay sa mga patay, sa lahat ng mga banal, sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Naway naging maliwanag sa ating puso't isipan ang mga turot aral na ito na kung meron pa man sa atin na mga agam-agam at paniniwala tungkol sa mga bagay na ito na ang mga tao nagmumulto, sa banal na kasulatan, wala po, na hindi nagmumulto ang kaluluwa ng tao, kundi maaring ito'y sa mga espiritu o maaring ito'y sa lingkod ng Panginoon ay mga anghel ng Diyos na nagpapaalala sa bawat isa sa atin. Isang magandang umaga po sa ating lahat.